Magandang araw sa iyo. Pag-usapan natin ang isang medyo kakaibang ideya tungkol sa leadership. Sige. Kasi madalas yung sukat natin ng success, 'di ba? Kung gaano kalaki yung kumpanya, gaano karami ang followers, o gaano kabilis yung paglago. Yun ang nakikita eh. Exactly. Pero paano kung mali pala lahat yan? Base sa mga material na ibinahagi mo sa amin, isang aklat na tumatalakay sa pamumuno, susuriin natin ngayon kung bakit ang tunay na sukat ng isang magaling na leader ay hindi yung iniwan niyang achievements, Okay. kundi yung iniwan niyang mga tao. So, ang mission natin ngayon, i-redefine kung ano talaga ang ibig sabihin ng magtapos ng mahusay. Sige, simulan na natin. Game. Nagsisimula ang lahat sa isang tanong na medyo nakakagulat. Paano kung yung finish line na hinahabol natin sa career, sa ministry? Yung goal natin. Oo, hindi pala yun tamang finish line. Sa panahon ngayon, di ba, lahat mabilisan. Instant. Gusto natin ng quick results, instant influence. Pero ayon sa source natin, sa sobrang pagmamadali nating umakyat, isinasakripisyo natin yung kakayahang magtapos ng maayos. At diyan na nga raw pumapasok yung tinatawag na leadership paradigm in crisis. Yun. Kaya pala ang daming kwento ng burnout, ng mga skandalo, mga leader na nagsimula ng sobrang lakas, puno ng passion. Oo, nangako ng pagbabago. Tama, pero biglang nawala, nasira o nadungisan bago pa man matapos ang takbuhan nila. Oo. Sinasabi sa aklat na hindi lang to problema ng individual leader. Problema to ng buong sistema natin kasi mali yung konsepto natin ng finish line. Parang hinahabol natin yung maling tropeyo? Exactly. Yan ang term. Okay, pero sige, let's be practical. Sa totoong buhay, kailangan mong mag-deliver ng results ng visible success, di ba? Siyempre. Kailangan may maipakita kang numbers, may growth. Paano mo babalansehin yung pressure na yan to perform now kumpara sa goal na mag-iwan ng legacy balang araw? At yan yung aadresin natin. Ang sabi sa aklat, hindi naman masama yung resulta. Hindi naman. Ang problema ay kapag yun na lang ang tanging sukatan. Binabanggit dito yung isang linyang galing sa 1 Samuel. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Yung classic line na yan. Oo. Kung itatranslate natin yan sa leadership context ngayon, ang mundo tumitingin sa metrics, sa resume, sa achievements. Sa labas. Pero ang mas malalim na sukatan daw ay yung nasa loob, yung character, yung motibo, yung integridad mo pag walang nakatingin. Dito raw nagkakatalo. So, dito pumapasok yung tukso na sobrang delikado para sa mga leader, yung tinatawag ng aklat na seduction of visible success. Seduction, yan ang word. Ito yung paggadamot natin sa validation na nakikita. Likes, shares, kita, palakpak. It starts young, di ba? Oo, sa school pa lang. Grades sa school, trophies sa sports. Pagdating sa leadership, nagiging mas sophisticated lang. At kapag naging addict na tayo sa palakpak ng iba, Ayun na. Doon na natin sinusukat ang ating halaga. delikado. Exactly. At yan yung tinatawag sa material na kingdom paradox. Pero isipin mo na lang, ito yung konsepto ng servant leadership na sikat na ngayon sa business world. Oo, pamilyar ako dyan. Yung ideya na para umangat, kailangan mo munang maglingkod at mag-angat ng iba. Sabi ni Jesus, ang pinakadakila ay ang naglilingkod. Sabi ni Pablo, ang tunay na malakas ay yung tumutulong sa mahihina. Na totally baliktad sa alpha mentality na madalas nating nakikita. Baliktad, pero napaka-epektibo in the long run. I see. So may dalawang magkaibang scorecard pala. May scorecard ang mundo at may scorecard ang langit. Oo, magkaiba. Ayon sa aklat, sa scorecard ng mundo, ang pinapalakpakan ay yung rapid impact, yung mabilis na resulta. Pinapalakpakan yung karisma at yung mga moments, yung mga viral na sandali ng kasikatan. Pero sa kabilang scorecard, iba ang tinutignan. Pinararangalan yung long obedience. Mahabang pagsunod? Yung tahimik na pagsunod kahit walang nakakakita. Pinararangalan yung character, yung pagkataong hinubog ng mga pagsubok sa loob ng maraming taon. Hindi yung one time, big time lang. Tama. At yung decades of faithfulness, yung mga dekada na katapatan, hindi lang yung panandaliang sikat. Ibang-iba ang laro. Nagustuhan ko yung analogy na ginamit sa aklat. Sinasabi na ang totoong legacy hindi yan nabubuo sa stage habang nasa spotlight ka.
Saan daw? Nabubuo yan sa lilim, sa mga quiet moments, yung mga araw-araw na ginagawa mo pag walang nakatingin. Parang pagtatanim. Oo. Ang nakikita kasi ng tao ay yung ani, yung bunga. Pero ang hindi nila nakikita ay yung pagbubungkal ng lupa, paglalagay ng buto, pagdidilig araw-araw. Pag-aalis ng mga damo. Yun, ang legacy ay nasa proseso, hindi lang sa produkto. Kung isipin mo yung mga bigating leader sa Biblia, halos lahat sila dumaan sa mahabang hidden years. Yung mga taon na wala sila sa spotlight. Oo, si Moses 40 taon sa diserto, si David isang pastor lang, si Joseph nasa kulungan. Doon hinubog ang karakter nila bago sila binigyan ng platform. Mahalaga pala yung training sa dilim bago ka ilagay sa liwanag. Sobra. Speaking of bigating leaders, isipin mo si Apostol Pablo. Kung may taong pwedeng magyabang sa resume, siya na yon. Nako, oo. Nagtayo ng mga simbahan across continents, nagsulat ng malaking bahagi ng New Testament, dinaanan lahat ng hirap. Pero nung nasa dulo na siya ng buhay niya, nasa kulungan, naghihintay ng kamatayan, ang simple lang ng sinabi niya. Ano yun? Sabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Yung sa 2 Timothy. Sa Filipino, nakipaglaban ako ng tama, natapos ko ang kakbuhan at iningatan ko ang pananampalataya. Isipin mo to, kung ikaw yung tatanungin sa dulo ng career mo, anong nagawa mo, malamang maglalabas ka ng listahan ng achievements. May PowerPoint pa yan. May PowerPoint pa. Pero si Pablo, isa sa pinaka-influential na tao sa kasaysayan, ang sukatan niya ay 3 bagay lang na puro tungkol sa character. Wow. Walang metrics, walang numbers, lumaban ba ako ng may integridad, nagtiyaga ba ako hanggang dulo, at nanatili ba akong tapat. Yan ang radical na ideya dito. At ang fascinating dyan, if you connect the dots, ma-realize mo na ang tunay na legacy ni Pablo ay hindi yung mga simbahan na itinayo niya. Hindi. Hindi. Kundi yung mga tao na hubog niya. Ang pamana niya ay sina Timothy, Titus, sina Priscilla at Aquila. Sila yung nagpapatuloy ng misyon. Kasi sa scorecard ng langit, Tama. ang binibilang ay mga disipulo, hindi mga gusali o programa. At ito yung multiplication effect, hindi natapos sa kanya. Tama? Dahil namuhunan siya sa mga tao, yung mga taong yon namuhunan din sa iba. Tulad ng sabi niya kay Timothy, ang mga narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo sa mga tapat na tao na may kakayahang magturo rin sa iba. It's a chain reaction of influence. So, habang pinag-uusapan natin to, isipin mo, sino ang Timothy mo? Sino yung mga taong iniinvestan mo ng oras na magpapatuloy ng misyon pag wala ka na? Ayan, malalim na tanong yan. Pero para makapag-iwan ng ganyang klaseng pamana, yung mga taong hinubog mo, kailangan mo munang siguraduhin na ikaw mismo, hindi ka maliligaw ng landas. Habang binabasa ko yung material, may isang particular na ideya na medyo, kinabahan ako. Ito yung konsepto ng silent drift. Yun. Kasi parang sinasabi dito na ang pinakamalaking kalaban ng leader ay hindi yung malaking failure o yung matinding pagsubok, kundi yung dahan-dahang pagkawala. Pwede mo bang i-breakdown yan para sa amin? Oo, at ito talaga ang delikado kasi hindi mo napapansin. Ang silent drift ay yung unti-unting paglayo sa iyong core mission, sa values mo at sa iyong inner self. Hindi siya biglaan. Hindi ka gigising isang umaga at sasabihing, sisirain ko ang buhay ko ngayon. It's a slow fade. Bago yung public collapse, lagi may private compromise muna na nangyayari ng paunti-unti. Paano yan nagsisimula? Anong unang sign? Sinasabi sa aklat na may 4 na yugto yan at nangyayari yan na parang domino effect. It starts subtly. Una, lumalabo yung dati mong malinaw na why. Clarity fades. Yung purpose mo. Oo. Dahil sa pressure, sa pagod, o sa dami ng oportunidad, yung dating laser focus mo nagiging malabo na. Okay, so nawawala yung linaw ng misyon. Anong kasunod? Dahil malabo na yung why mo, yung mga dati mong healthy habits, yung pag-eehersisyo mo, yung quiet time mo, yung regular na date nyo ng asawa mo. Yung mga non-negotiables mo dati? Tama, biglang napapabiyaan na. Ang excuse mo, busy ako, kailangan to ng trabaho. Puro ka na lang output. Wala nang input. Kinukuha mo na ang halaga mo sa performance mo, sa palakpak ng iba, sa posisyon mo, hindi na sa kung sino ka talaga.
Identity shifts. Dito ka na nagiging marupok. Oo, kasi kapag nawala yung performance, sino ka na? At yan na yung final step. Dahil sa lahat ng yan, napabayaan mo na yung pinaka-importante, yung nasa loob mo. Internal life is neglected. Yan yung ugat ng lahat. Ugat ng lahat. May mga halimbawa ba nito sa sources natin? Sa Biblia, for example. Marami. Si Haring Saul, nagsimula siyang humble pero dahan-dahang naanod dahil sa pride at insecurity. Oo, tama. Si Solomon, binigyan ng pambihirang karunungan pero naanod dahil sa sobrang yaman at mga maling alyansa. Grabe yung drift niya. At kahit si David, a man after God's own heart, naanod din. Kailan? Nung nasa comfort zone siya. Panahon ng digmaan, pero nasa palasyo lang siya. Nagpapalipas ng oras. Yung comfort pala, pwedeng maging simula ng drift. Nakakatakot. Delikado. Kasi ang failure malinaw kapag bumagsak ka, alam mong bumagsak ka at pwede kang bumangon. Pero ang drift mapanlin lang. Oo, para yung slow leak sa gulong ng kotse mo. Akala mo okay pa, nakakaandar pa, binubulungan ka ng drift na okay ka lang. Productive ka pa rin naman, pinapalakpakan ka pa rin. Sa labas, mukha ka pa ring successful. Tama. Pero sa loob, unti-unti nang nauubos yung hangin. May mga early warning signs yan. Nawawala na yung saya mo sa ginagawa mo, lumiliit na yung pasensya at compassion mo sa ibang tao. At iniiwasan mo na yung mga taong kayang magbigay sa'yo ng tapat na feedback. Yan. Yan yung malaking red flag. So anong lunas dito? Paano mo pipigilan o itatama ang isang drift na nagsimula na? Simple yung sagot pero hindi madali. Kailangan mong bantayan at alagaan ang iyong panloob na buhay. Ang integridad ang pundasyon ng lahat. Integridad. Galing yung salitang integrity sa integer na ibig sabihin ay buo o whole. Ito yung pagiging buo kung saan walang pagkakaiba yung public self mo at yung private self mo. What you see is what you get. Oo. Kung ano ka sa stage, yun ka rin sa bahay. Kung ano ang pinopost mo, yun din ang ginagawa mo. Walang hypocrisy. At yan yung nagbibigay ng lakas para sa pangmatagalang takbuhan, no? Exactly. Dito na pumapasok yung konsepto ng endurance o pagtitiis. Paulit-ulit na sinasabi sa material na ang leadership ay isang marathon, hindi sprint. Gets. Hindi ito tungkol sa kung gaano kakabilis sa simula. Tungkol ito sa kung mananatili kang tapat sa karera hanggang sa dulo. At ang pagtatapis ng mahusay ay hindi ibig sabihin na perpekto yung takbo mo. Ah, okay. Importanteng point yan. Ang ibig sabihin, kahit nadapa ka, kahit napagod, kahit nasugatan, bumangon ka at nagpatuloy ka ng may katapatan. So kung titingnan natin yung pagtatapos ng mahusay ay pinagsama-samang integrity, pag-invest sa mga tao at pagtitiis. Bawat desisyon natin ngayon, gaano man kaliit, ay parang nagiging bricks sa legacy na iiwan natin. Tama. At baka magandang itanong mo sa sarili mo ngayon, sa tatlong yan, integrity, pag-invest sa tao at pagtiis, saan ka malakas? At saan mo kailangan mag-improve? Oo, kasi ang pag-alaga sa mga yan ang panlaban sa silent drift. Kung lalagumin natin ang lahat ng napag-usapan natin, grabe, ang tunay na tagumpay pala sa pamumuno ay hindi nasusukat sa ingay ng palakpak ngayon, Hindi talaga. kundi sa echo na iniiwan nito sa buhay ng mga tao sa mga susunod na henerasyon. Ito ay isang major paradigm shift, pagbabago ng focus mula sa pagiging visible patungo sa pagiging fruitful. Mula sa bilis patungo sa tibay. Oo, ganda nun. Mula sa bilis patungo sa tibay. Hindi ito panawagan para gumawa ng mas kaunti, kundi panawagan para maghangad ng mas malalim. At bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo, heto ang isang tanong na paulit-ulit na binabanggit sa material. Isang tanong na dapat harapin ng bawat isa sa atin ng may kababaang loob. Ano yun? Alisin mo muna ang lahat ng ingay, lahat ng pressure, lahat ng ambisyon, at tanungin mo ang iyong sarili. Ano ang mananatili dahil ako ay nabuhay, namuno at nagsilbi? Wow! Ang desisyon mo ngayon ang bumubuo ng mga kwentong isasalaysay ng iba tungkol sa iyo bukas. Ang hamon ay hindi kung gaano ka kabilis tumakbo, kundi kung gaano ka katapat manatili sa karera hanggang sa huli.